and negative 15. Welcome to Siberia, mga boys. Hey Alan, good morning. Morning. It's Marco here from Q-Line. So I'm here at your side of your building. Just imagine if you have a big LAN like this and you're using this one, it will take a year. It wouldn't work. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Swan River. Alas 6 ng umaga. Negative 7, not bad. Maaga akong bibirahin itong load. I-unhook, detach ko na siya. Yan lang ang customer. Customer na to. Ayoko nang pumasok dyan para baba na dito sa labas yung equipment. So titirahin ko na to habang wala pang tao dito, para pag dating nila mamaya, unload na lang nila, then balik ang trailer. Batsi na. Then medyo madilim ng konti dito. Actually, kasarapan pa ng tulog ng mga tao ngayon. Alam nyo ba yun? Kahit kayo pag ganitong taglamig. Yung magandaan sa RGN, pag dumating ka sa area ng customer, may space, pwede ka na mag-detach eh. Pwede mo nang tanggalin para ibaba na lang nila yung equipment. Unlike sa flat deck, step deck, maghihintay ka talaga na darating sila, kasi kailangan mong i-dock. Kung kaya mong kung kaya mong i-drive, why not? Ibaba mo na din, antayin mo sila, attach ng trailer, then bang. Okay, tapos na ako. Tanggal ng chain, pull out, nalawas na. So hahatakin na lang nila, drive na lang nila palabas, then tapos na rin ako sa kanila. Paperwork ready. Good morning, boss. It's for you. Oh, attention. Wash immediately. This coming from the US. Yeah, I need a copy for this one. One for you and one for me. That's it. This is all the paperwork that I have. This is it? Yeah, that's it. This I'll one. get a photocopy. Let's come inside then. Yeah, let's go. Okay, already sign up.
Chuy. Ito yung itsura dito. Kasi kagabi hindi nyo masyadong makita. Blue at saka yellow na mga equipment. Yan ang mga kompetensya ng mga John Deere. And meron dong lalabas dito para mag-unload ng equipment na to. There you go. Alam nyo, sa totoo lang, dito ako nahihirapan sa Trail King mag-secure, mag-attach ng trailer. Pag isasagad mo kasi siya ng husto, itong side na to pupunta dito. Tapos itong na side, hindi siya magli-label dito. So hindi mo maikabit itong collar. So kailangan baba, tingnan. Unlike dun sa brand, pag naisalpak mo na siya, yun na yung lock, yun na ang pinaka-last. Magdudugtong na tong side na to. Then that's it. Ito, pag naisagad mo ng husto, itong side dito yan. Malalim pa pala yung ilalim nun. Sa brand, madali lang ako madali lang ako touch. Touch me how to doggy. Touch me how to doggy. Bilila ako ng gloves kasi yung mga nagamit ko hindi winter gloves eh. Ang gloves na dito. Right, 3M yeah. Yeah, may insulation sa loob. Hands up. Okay. Need a receipt. One up here for you. This is for them. I don't need it. Sweet. Thanks much. $14. Yung aking next reload ay 1 hour from Swan River sa Kamsak, Saskatchewan. Isang farm equipment na 9R 640 John Deere na try. Hindi siya yung dihangin, parang tawag doon
quad yung style niya. So papunta naman siya ng Corval, Saskatchewan, sa south ng Mosjow. So makukuha ko today, and 10:30 darating ako, 30 minutes securement, 11, 12, 1, 2, 3 bago matapos yung sunset. Fingers crossed. Oh, fingers crossed ha. Meron ng S. Fingers crossed. Hindi na finger cross. Fingers crossed. Yeah, sana everything will be fine and smooth. Continue on the current road. Basta may mga ganyang pulis na pinupull over sila sa gilid ng kalsada, 60 lang, 60. RCMP. Desyerto ah. Okay guys, this is the town of Kamsak, Saskatchewan. A little town. Yung customer ko nandito sa ano pa, 5 kilometers from here, 4. So ang Kamsak ay more on farming. So there's beans there, grains, everything. Minsan may mga pagkakataon na makakapasok ka sa mga town na hindi mo pa napuntahan. Like magdi-deliver ka dun sa mga ganito, then pick up ka sa mga ganito. But most of the time from US, sa yard, mga big company like Red Deer, Saskatoon. So yung mga pumapasok dito sa mga maliliit na town, ito yung mga tinatawag na regional driver dapat pick up. But nandoon na rin ako sa Swan River, just 1 hour from Swan River to Kamsak. So binigay sa akin yung load. Nagets nyo? Pero dapat itong trabahong ganito na regional na style, Turn right at the stop sign. sa ano to, mga regional driver dapat to. Regional means yung every weekend home. Dapat ako katapos ng isang load sa Canada, load sa Canada uli, balik ng Amerika. Kasi US fleet ako, US driver ako. Green Farms, Kamsak. Okay, the farm should be around here. This thing here. Arriving at coordinates on the right. Should be around. Oh, it's cold, man. Negative 15. Welcome to Siberia, mga boys.
a dealership. Hello. Hey Alan, good morning. Morning. It's Marco here from Q-Line. So I'm here at your side of your building. Okay. Where is the equipment? I got the tractor inside right now. Oh, it's inside, so I'm just gonna pull out here at the back. Yeah, pull up the back, the side, anywhere you want to do it, and we'll bring the tractor out when you got her down and load you up. All right, okay. Okay, Okay, sounds good. okay, bye-bye. Okay, bye. So we need the tarp. Bird. Tanggal kabit, tanggal kabit. Yung equipment nandiyan sa loob. Okay. That's the equipment. That's my boy. So hindi ko kailangan ng pull out kasi that's only 10 wide. Only 10 wide, watch me. Alan? How's it going? You're Alan? Good, yeah. Okay. I thought I was in Siberia. Siberia. I thought you said it was a video or something. Oh no. There you go, Siberia. Yeah, it's cold out here. It's windy. Ugly today. Could have been yesterday when it was warm. Oh really? Yeah, it was around 0, -3 around here yesterday. That's only 10 wide, right? So you don't need pull out? Yeah. Yeah. Okay, very good. Ready? Not so big, not so wide. That's only 10 wide, and that's 14 feet high.
good. Ito mga choy, madali lang ito i-secure. Easy. Napakadali lang. 4 na chain. Kung gusto mong dagdagan din, dagdagan mo. Extend mo lang mabuti yung binder para meron kang enough na ano ba, pag gusto mong paghigpitan. Pero ang kagandahan kasi dito, hindi na to nag-a-adjust ng chain. I mean, i-adjust ba kasi that's rubber, man. Hindi siya yung tawag dito, kagaya na may hangin. May hangin kasi nag-a-adjust yung ano ng hangin. Okay. Iba-iba yung gloves na ginamit ko. Hindi ito malamig. Rated K. Okay. This one is a little bit funny. Gamitin natin yung stake adhering 15,000 pounds. Tamaan. Okay. Hoy, ito yung naglalaka. Naalala niyo yung ganitong unit, yung nabasag, di ba? Di ba, akwit ako dun sa ano, akwit ako dun sa pagbasag nila sa salamin
So dahil wala sa policy ni Q-Line or ni John Deere na maglagay ng salamin kasi nga magagasgasan. But doon ngayon sa load information, meron siyang nakalagay, put windshield. Tigas. So lalagyan na nila ng windshield tarp. Mahal siguro. Nakaramdam siguro sila ng presyo. Kaya palalagay na lang yan. Pero nilalagyan ko to eh. Nung tawag dito, mabasag. Anong naglo-load kami ng ganito sa Iowa, nilalagyan ko yan. Pagkataon lang na yung dinaanan namin is rough road. Nadali yung ano, dali yung tawag dito, hirap dito eh, nadali yung windshield. Huwag ka mahulog. So just ka lang. Walang mahirap. Paglalagay mo siya doon. Walang paglagyan eh. Dito na eh. Oh. Kailangan siyang hindi mo na lipat mo ulit. Naubos na yung oras natin dito sa ano. Tama siya eh. Huwag kang mahulog. Huwag kang mahulog. Kapit, Choy. Kapit. May palang problema dito, Choy. Saan na to? Lipat dito, Choy. Nahulog ka dyan, Choy. Sampol ka, Choy. Wala pinapaglagyan, Choy. Wala pinapaglagyan, Choy. Dugtong, Choy, dugtong. Hulog na, Choy. So, baba na yung tali, Choy. So, safe na sila sa ano. Safe na sila sa basag. Okay. Kailan siya importante, mahalaga. Meron pa nakalimutan, Choy. Salamin. Baka mabasag. Pag nadalit ng hangin yan, yan o, salubong yung hangin. Basag yan.
Choy. Clear na, Choy. Whew. Okay, picture na namangultan. We're done, 11 o'clock. Sakto lang yung aking tansa sa oras, 11 o'clock done, sibat. Then, pagod. What do you call that? 11, 12, how many hours? 4 hours, 11, 12, 1, 2, 3. That's good, 3 o'clock, tapos na ako. What's in here? Kasi nakalagay 60 kilometers an hour. So anong meron dito? Bababa. Tapos dito 100. Fort Capel. Tama bang pag-spell ko? Fort Capel. Nice. Beautiful. Joy. Malalim to, men. Perfect. Ano kaya ang hitsura nun pag winter time? Malakas ang snow. Saan bandang chin up? Muna ako dito sa Flying J para mag top up ng fuel. Full tank ng fuel. There's another 184 kilometers hanggang Corval, Saskatchewan. I'm planning na dito ako matutulog mamaya pagka-pick up ko ng pagka-drop ko nito, pick up. Drive ako ng 184 kilometers again, baka dito ako matutulog. Baka, not sure. Welcome to Mos Joe. Salamat sa pag-welcome. Hi, Loie. Turn left on Main Street South. Sorry kung nakakalito po, pero nung clinic po pala namin na next kailangan nyo po pala ng permit. Oh my, nandito na ako. Pag matatapos na din po ang itong paggawa ko Yeah. Sa may tuho kayo, no? Yeah, to and then Tapos Main Street and then 9 Avenue. yeah, 9 Avenue. And then pakigawa na rin Loie yung kasi back to na load. Yung ida-drop ko tong load na to and then yung next plan ko ay the same load, the same weight. And pag drop ko nito, ilo-load ko rin yung pabalik ng Kamsak. Okay. So, ganun, same way din ho yan. same way lang din ilagay mo. Yeah. Okay.
Para pag-load ko mamaya, didiretso na rin ako. Okay. Kita mo naman siguro yung next plan, di ba? Yung order number. Makikita mo. Makikita mo yung next plan, yung naka-plan sa akin ngayon. Oo. Kita ko. Yeah, yun ang aking next na ano. Okay. 14.6. Okay. Sige Lois, salamat. Magdidilim na. So kailangan ko lang extended light, baka matikita na naman. Nag-argue pa kami doon sa opisina ng permit kasi yung dadaanan kong highway ay secondary highway. So may mga limit lang siya sa weights. Ngayon, sabi nila hindi daw kailangan. Try daw nilang mag-request ng permit pero hindi daw lumalabas. Sabi ko sige, pag nahuli ako doon, wala akong permit, it's another story kasi pupunta yan sa license ko. So ngayon buti tumawag uli. Then sabi niya, yeah, kailangan mo pala ng permit, diba? So ginagawa nila ng permit ngayon. Then sabi ko back to back na dahil yung aking reload ay doon din, the same equipment. So bali ibababa ko to, then pipick upin ko yung luma nila. So kailangan ko rin ng another permit nun. Kaya tumigil muna ako para makagawa sila or lalabas na agad yung permit. Kasi pag ikot ko ng ganyan, banda doon, yun ang 363 na secondary highway. Okay, at least meron na, wala na silang reason para manghihi muna ako. Come on. Ayun, meron na. May permit na ako. Yeah, max weight. At least meron na. Yeah, I'm good to go. Kailangan ko to eh. Kasi sabi na kanina sa akin, yeah, sabi na sa akin kanina na tawag dito annual siya sa primary highway. Pero pag secondary highway na meron ng weight limit sa bi-axle, hindi na siya annual. Kailangan siya ng permit. So dito na ako liliko. Yan, 363 na yan. Meron na mga driver dito sa Q-Line na nahuli sa secondary highway. Yung mga hopper boys. In 1.5 kilometers, turn left on Highway 363. Ngayon, dahil secondary tapos yung load nila ay primary, huli sila sa secondary highway. Magkano, alam nyo magkano multa? I think that's $3,000 sa secondary highway, pero yung load mo ay pang primary highway. Ibig sabihin, yung bigat mo pwede lang yun sa primary highway. Kasi pagdating mo ng secondary highway, again, sabi ko nga, meron na silang weight limit by axle, steering, drive, trailer. So may limit sila. Kailangan hindi ka mag-i-exceed doon sa limit nila, then pwede kang pumasok sa secondary highway. Pero kung ang load mo, yung
steering axle, I mean yung mga bi-axle mo is tawag Turn dito, left on overweight, Highway 363. over, hindi ka pwede sa secondary highway. Ngayon, kailangan mo ng permit pag dadaan ka. Ito yung 363. Maliit na highway to eh. Pero ito yung papunta dun sa customer. Yan o, secondary na siya. Highway 363. Pag 3 digit ng highway ng Saskatchewan, nalaman ko lang din, pag 3 digit, 363, 163, 235, mga ganyan, basta 3 digits, secondary highway na siya. Ang mga pumapasok halos dito, mga hopper, yung mga nagpipick up ng mga grain sa farmers. Sila ang nakakalam sa mga nasaan ang secondary, nasaan ang primary highway. Pero sa kagaya ko na nagdi-deliver, hindi ko naman talaga ruta mga ganito dahil dapat nga, di ba sabi ko nga, regional driver ang gumagawa nito eh, hindi yung US fleet driver eh. Then, yun, pagkakita ko sa map kanina, 363 ako dadaan. 363 is secondary highway, so tinawagan ko yung safety. Sabi ko, paki-confirm nga to kung itong 363 sa west ng Mosjow ay primary or secondary yan. Ano ang kanyang kwan? Ano ang kanyang weight restriction? I mean, limit by axle, yung weight limit by axle. Sabi niya, that's secondary. Kailangan mo ng permit. So tawag ako sa permit. Ay, kailangan ko ng permit. Tingnan mo nga itong 363 na dadaanan ko. Kung kailangan pa ng permit. Sabi niya, hindi. Kasi chinek namin, galing ka sa primary highway. Then, N2 namin dun sa customer mo. Hindi siya nagre-request ng special permit para sa highway. Sabi ko, okay, sige. Kasi nandun ako sa Mosjow na truck stop. Umikot uli ako. Sige, babalik ako dun sa highway. Kasi nga wala silang update. Nasa Mosjow na wala pang update kasi nag-usap-usap sila. Bumalik ako. Nung nakapasok na ako ng main street ng Mosjow, tsaka tumawag yung si Louie, yung Pilipino. Sabi niya, kuya, nagkamali kami. Ganito pala, kailangan mo talaga ng permit dyan. Sabi ko, okay, nandito na ako sa area. Nandito na ako sa main street ng Mosjow, bla bla bla. Sabi niya, patapos na rin yung permit mo para sa 363. Ito yun, 363. Dahil secondary highway itong dinadaanan ko, di ba? So wala ka makikita dito ng mga semi, mga trucks na in and out sa area, wala. Dahil nga secondary highway siya. Wala kang business dito para dumaan. Unless kung magkakarga ka ng grain or may pupuntahan ka sa mga farmers. Gigit na ako na dahil walang shoulder eh. Wala naman akong kasalubong. Grabe, solo ko lang talaga dito. Pag naabutan ka ng snow, hindi mo na makita ang kalsada, wala ka ng option. Walang parking area. Wala kang option kundi tumigil. Oh lala. Okay, here we go. Ito yung customer, guys. Plantmore, Corval, Saskatchewan. This thing here. In 200 meters, arrive at Plantmore, Corvallis K, on the left. It's all white. Kaya may nakalagay, plant more. Magtanim pa daw ng marami. So I really don't know. Yun ang isang traktor. Yun.
Swap lang to, swap. There you go. Hey there! Hey! The road is nasty. Road's not good. No. Be the pits for sure. Hey? That'd be the pits. This little light snow is not good. Yeah, man. Yeah, just give me a second here. Timing. I just pulled the tractor out of the shed. What happened to this one? What happened? Oh, yeah. Any problem with this one? Why it should be No, just upgrade. just upgrade? Oh, You're okay. taking this back, right? Yeah, yeah. Oh, there's nothing wrong with them. It's just up in hours and This one is new? it's still used. Used, eh? It's got 500 hours or whatever, I think. Oh, I see. This one's got 4,500. Oh, okay. Okay, give me time. I'm gonna unhook everything Okay. I will, so I can leave. I put it in this shop here, so you just leave her. It's all yours. That's gonna get switched. Oh, yeah. Iba na yung tunog ng isang truck. If you want to see the farmers in the Philippines, Yeah, mostly by hand. by hand, and the Carabao, Oh, is that right? the bull. Oh, okay. Yeah, that one. Oh, okay. Huh? Huh? To pull the plow. Yeah, Yes, or the yeah. seeder. In Canada and US, you use this machine, right? Right. But in the Philippines, we use this bull. Wow. A little different. Yeah, see. Jeez. And just imagine if you have a big land like this and you're using this one, it Yeah. will take a year. It wouldn't work. See? Wow. Right? Interesting. That's why we don't have those rice, that good quality of rice. Okay. We import from Thailand, we import from Indonesia, Okay. because we don't have this kind of equipments there. Right, just to keep Even the seeders, right? How much the cost of that seeder, like planting those, right. Yeah, it's millions. for sure. If you have this thing in the Philippines, that's millions. How much is the one? It's 900,000? Yeah, it's got to be that for sure. 900,000, that's a lot. That's Absolutely. 40 million pesos. What was that? Where you will get this maintenance, the fuel. Yeah. But Carabao just put on the mud, Yep. take a rest for a while, then he can work again for another few hours. There you go. Some food. and water. Yeah. That's But we have a good farmers, a hard-working farmers, because you know how, imagine how you're working with the Carabaos in the middle of the sun, like so hard, man. You're walking and following the Carabao. yeah. Wow. Here it's all computerized, everything is all set, right? Yeah. Just drive. Yeah. Yeah. Even steers for you. Oh really? Oh yeah. So what are you doing inside? Just Just putting the weight on the seat. oh really? pretty It much. just turn around?
Well, you gotta watch stuff, or you know, like, but it has GPS, and you set your lines on the field. Through GPS? Yeah. Oh, And really? it actually stays straight on that line, or now Wow. they're coming with automation now. It's probably That's- don't even need a person in the seat anymore. Really? Yeah, it's that close. Wow, that's why you guys are upgrading. Nice. Crazy Good. how it's changing. Yeah, every year they upgrade everything, right? He's had these tractors. I just started for this guy a couple years ago, and he's had these tractors for quite a while. I don't know how long, but a fair amount. Oh, I see. This one is 640. This one is 620. Yeah. So this one is more upgraded. Better cab, bigger cab, Wow. maybe a bit more horsepower. I'm not sure. Yeah, this one is more horsepower than this one. Well, give her a Holy. little- I like that. Yeah, look at the lights. Wow. Yeah, they're bright. LED. Just let her warm up for a few minutes. Yeah. Wow, sa gilid. Meron niyang clutch. Okay, meron niyang clutch. Tapos ito, ikakarga ulit dito. Lights, camera, action. Mas malaki pala to kaysa dun sa isa. So this one, crazy. Buti tumigil ng snow. Sounds like an easy job. Yeah, thank you. Okay. Let's go back the back one, or? Oh, here, just here. Oh, okay. Yeah.
Okay, okay, this is it mga choy. Tapos na. Woo, mga choy. Pagod. Lakas ng snow. Parang takbo ko lang 50, nasa gitna ako ng kalsada ngayon. Then kagandahan yung aking thermal camera, makikita mo yung, I don't know if kita ba? Diyan sa likod yung thermal camera, yung yellow na ano, yan ang kalsada. So kahit natatabunan niyang mga pintura, kita ko pa rin eh. Magandang gamitin pala to sa ice road. Kita nyo ba? Yung yellow. Okay, Max. Full screen. Okay, Max. Defrost on. So yung defrost on, yun yung sa taas, tutunawin niya yung mga snow doon para mas clear ang kanyang kita sa highway. Woo! Bago ako papasok ng Trans-Canada 1, make sure na malinis para walang dali ng pulis ba eh. Wala namang snow dito eh. Alam mo naman to mga lispo, maghahanap ng butas yan kung saan ka na pwedeng tirahin. Okay. Wala silang reason na hulihin ka. Hindi ko na sila pagbibigyan ngayon. Hindi ko na pagbibigyan yan. Ama, huli pa nila ako. Tama na. Tama na. Okay. Ilaw dito. Ilaw. Na-check yung ano. Pagod na ako guys. Pagod na ako. Okay. Simple na hindi nyo pa makita yan. Bulag na talaga kayo. Okay, ihi muna ako. Woo! Mosjo guys, Mosjo. Ba't ka tumawid go ako?
Are you kidding me, bro? Red light siya. Galing, no? Dami pasaway, no? Tulog na yung mga utaw. Tulog na yung mga utaw ng Mosjow. Hello! Meron tulay dito. Tulay. May tunnel. Tunnel. May bridge dito eh. Mababa. Kasya? Ayan, oh. Ay, hindi pala dito. Doon sa kabila. Ito. Ito yung bridge. $4.5. Kasya? Kasya? Turn right 4.5 on eh. Manitoba Street East, then keep left. 4.5. Yan na, may bumbero na. Ano nangyari? Hindi pala. Tagalinis. What? What nangyari dyan sa isang truck na yan? Thank you, Mosjow! Woo-hey! So, dito ako ngayon sa Balgoni, sa Flying J. Liwanag ng ano. So, dito ako magpapalipas ng gabi. Sabi ko kanina na ano, bago ako nag-refuel, pipilitin ko makabalik dito sa Balgoni today para dito ako matulog. Meron pa akong 2 hours and 45 minutes, 245 kilometers pabalik ulit sa Kamsak. Pero kukonfirm ko pa, text ko pa yung nag-load sa akin kanina kung i-unload niya ako ng Sabado, kasi kung hindi papalipas ako ng 36 hours dito sa Flying J. Pero kung accept niya ako ng Sabado, try akong mag-drive around 6 o'clock in the morning, then 8, yeah, para makuha agad niya yung load. Bala ko sanang dumaan ng Yorkton para dadaan naman talaga ng Yorkton, pero I mean papahugasan ako ng truck, maghugas ako ng truck. Sobrang dumi na. Sobrang sakit ng aking katawan dahil back to back. Tatlo lahat, dalawa, isa kanina sa Swan River, then load Kamsak, unload in Corval, load sa Corval, then ito ulit. Meron akong load na bit ngayon, pabalik ulit sa Kamsak. But depende kung anong advice din ng dispatch. Kung sabihin i-keep mo muna yung load, then I'll keep the load. Pero kung sabihin okay, unload tomorrow, then unload tomorrow. Nakakapagod. Buti yung snow kanina sa may south ng Mosjow ay hanggang dun lang, papuntang Weybourne yung papuntang Weybourne yung snow kanina. Pero pagdating ko ng Mosjow, I mean 20 kilometers ng Mosjow, wala na, clear na yung highway hanggang makarating dito. Maganda yung kalsada, pero malamig nga lang, minus 17. And again, remember this, pag once ang isang lugar ay, ang area ay sobrang lamig, walang snow yan. Pero pag once bumaba yung, tataas ng konti ang temperature, like -5, -10, merong snow yan, babagsak yung snow. Okay naman, kanina nakagitna lang ako just to survive ng nakakaduling, dahil pag tinaas mo yung ilaw, yung headlight, kita mo yung salubong ng snow sa mukha, parang tatama sa mukha mo, nakakaduling. Akala mo tulin-tulin mo nang tumakbo.
pero ang bagal pala. So pinilit ko lang hanggang 50 kilometers an hour hanggang makasurvive, baka wala dun sa kumunoy ng snow kanina. So paano, bibitawan ko na kayo. Alas 10 na ng gabi dito, kailangan ko na rin magpahinga. Then I'll see you guys on my next video. Unta dili mo magsawa o magsawang manood ng Pinoy Trucker channel, mga tracking vlog. Hindi kayo magsawang manood sa mga tracking vlog dito sa Canada. Pag-amping mo to lang diya sa Pilipinas, sa Europa, sa Saudi Arabia, kung asa man mo karon, daghang salamat. Pag-amping, have a good night. We'll keep on trucking. Good night.